Samantalang maraming lugar ang binaha sa Metro Manila. Alamin nga natin kung may mga lubog pa rin na mga kalsada sa NCR. Makakausap natin si Eddie Garcia, team leader ng MMDA Flood Control Information Center. Isang maulang gabi po. Yes, sir, ma'am. Good evening po. Sir Eddie, ano-anong mga lugar ang baha sa Metro Manila ngayon? Yun po sa Espanya po, meron po tayong pagbaha po dyan. Pinakamataas po dyan, siguro mga lagpas half tire po siya, almost 1 tire na po. And then, dito po sa may Along Araneta po siya. From E-Road hanggang doon po sa may bandang Santa Clara, Maria Clara po. Sa Commonwealth po ba, baha po ba? Sa ngayon po, wala po kami report na, kanina po meron po yung pero subsided na po. Sa ngayon po, wala pa po. May mga nakikita po ba kayong naglalakad sa baha or nagtatangkang tumawid? Yan na lang po sa may Araneta po kasi po yung pong San Juan River at saka yung San Francisco River po, medyo mataas po yan. Kasi ngayon po, para po sa kaalaman ng lahat, naka-red warning po tayo. Ibig po sabihin yung mga ilog na yun, pwede po siyang tumaas kapag bumagsak po yung ulan ng tuloy-tuloy po. Madali po bang hanapin ang mga evacuation center na malapit dyan? At kumusta naman po ang kalagayan ng mga lumikas? Sir, ma'am, regarding po sa evacuation center to, wala po ako info po dyan. Pero usually po yan, matataas na lugar po. Usually, mga eskwelahan po siya. At hindi po siya malapit yan sa mga ilog na nabanggit po. Okay. Sir, si Joshua Garcia po ito. Tanungin lang po natin sa mga nabanggit niyo pong lugar sa Espanya at sa iba pa pong lugar na binabaha na Lagpasakong o yung mga hindi madaanan ng mga motorista. Maaari pa rin po ba tayo magsagawa ng mga declogging sa mga estero para maibsan itong baha? Kasi ganito po, kasi kaya po nagbabaha po dyan, kasi malakas po yung pagulan po natin. Sa ngayon po, 8 p.m. po, meron po tayong red warning. Kaninang umaga, yellow, and then nag-orange po siya. Ngayon po, red warning po. Kaya pag nagtuloy-tuloy po yan, kahit malinis po yung drainage po natin dyan, pwede pong magtaas po yung mga low-lying areas na like Espanya po, and then Top Avenue po. At saka yung mga ilog po natin dito sa San Juan River, San Francisco River po, pwede po siya tumaas din po siya. At pwedeng tumaas po yan sa may Araneta po siya, mula E-Road hanggang doon po sa Maria Clara po, hanggang doon po sa may Sergeant Rivera po. Okay. Pero sa inyo pong experience, sir, or sa inyong mga datos, sa normally gaano po katagal yung itinatagal ng baha? Kung sakasakali mang humupa ang ulan, tumatagal ba ito ng araw? Tumatagal ba ito ng ilang oras? Po, katulad po yung sa Espanya po, madalis po siyang mag-subside po yan pag tumigil po yung ulan. Ngayon po, yung dito sa may Araneta po, San Juan River, kasi hanggat hindi po bumababa yung tubig sa San Juan River, San Francisco River, which is yung nasa upstream po niya sa bandang Quezon City, Project 8, Project 6 po, pag umulan po dyan po yung bagsak ng tubig. So pag umabaw po yan, yung Along Araneta po, ay malaki po talaga tendency po niyan tumaas ang tubig po. Nagbebewa, nag-wasted po yan siya. Gawa nga po ng pag umapaw po yung San Juan River. Sir, bukod po sa matinding ulan na dala ng habagat, may mga natukoy rin po ba tayong ibang dahilan? Bakit ganoon na lang po yung naranasang baha sa Metro Manila ngayong araw? Dahil nga po yung sabi ko po, sir, naka-red warning po tayo kanina 8 p.m. So pagka, sabihin po na malaki yung volume na dating po ng ulan. So yung mga nabanggit ko pong lugar na yun, pwede po talaga, yung vicinity po na yun, pwede po siyang tumaas tubig, magkabaha po. Sir, yung mga tumambad po ng mga basura sa kasagsagan po ng pagbaha, katulad po dyan sa may Araneta Avenue, ano po yung ginagawa ng MMDA tungkol dito? Dapat po sa barangay po kasi, yung mga basura po kasi niyan, mga tinatangay na po yan na napupunta sa inlet, isa rin po yan sa nagko-contribute para mabarhan po yung mga inlet natin. Pero sa case po natin ngayon San Juan River po, medyo mataas po talaga yung San Juan River po siya, kaya nagkakababo dyan sa area na yan po. Sir, ano po, si William Theo po ito. Kamusta po yung lagay ng ating mga pumping station sa buong Metro Manila? Nakakatulong pa ito sa floodgate na binuksan na kamakailan para mabawasan ang epekto ng pagbaha sa Metro Manila? Yes po, malaking tulong po yung pumping station po natin. 24/7 po nag-operate po yan. Pag mayroong halimbawa po, mataas po yung dating ng ulan, pagbaha po, nag-start na po nila yan.
May maintaining level po yan at may starting level po at saka may limit po yan. Pag na-release po na nila yan, tinitigil po nila yung pag-pump. At pagka meron naman yung starting level, ini-start naman po nila. At ang nagiging problema po namin sa pumping station po, yung mga basura na tinatangay po nila sa estero nga po. Dahil po doon, medyo mabagal yung paghigop ng tubig po. Gawa ng lilinisin pa kailangan mo yung mga basura bumabara sa mga strainer po niyan. Mga pumping station po natin. Okay. Sir, ano-ano pa po ang mga nakalatag na programa ng MMDA para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila? Lalo't may inaasahan pang sama ng panahon ngayong linggo. With regard sa programa po, negative info po ako dyan, pero yung pumping station po natin, maintain po naman po yan 24/7 po para during summer pa lang po ma'am, maintain na po yan para pag gumating po yung matag-ulan na ganito po, efficient po siya. Ang nagiging problema po talaga ma'am dyan sa pumping station natin, yung mga natatangay na baha po na naghihinder sa pagpump po niya, nababawasan yung efficiency po niya, gawa ng may kasama pong basura na natatangay po. Okay. Sir Eddie, panghuling tanong na lang Opo. po, no? Paano po makaka-report ang publiko ng mga insidente tulad ng baha, aksidente, or mga stranded na pasahero? Ma'am, ganito po. Follow na lang po yung Facebook po natin. No, doon, pinapost po natin mga flooded area, saka yung mga, kumbaga, apektado po siya ng flood po siya ng traffic po. Mag-monitor lang po tayo. And then, makinig na rin, pagka time to time, tumawag din po kayo para makakapag-info po rin kami sa inyo po. Alright, maraming salamat, Eddie Garcia, Team Leader ng MMDA Flood Control Information Center. Magandang gabi.